So bagong lahat, trending lang ngayon yung mga nagpo-post regarding sa 2016 dahil isang dekada na yun nakakaraan. Kaya back to basic muna. Ng 2016 season, dito nangyari yung record-breaking ng Golden State na 73-9 record. Kaso na-break din ng Cavaliers yung finals record na unang team na nakabalik sa 1-3 deficit nang tinalo nila yung Golden State. Sa 2016 din nagkaroon ng dunk battle si Lavin at si Gordon na hindi na matapatan ng mga sumunod na slam dunk contest. Sa 2016, nag-retire itong si Kobe. Kaso sa kasamaang palad nga lang after 4 years pumanaw. Dito rin nagsimula ang if you can beat them, join them at pinagmulan kung bakit ang NBA ngayon hirap nang makabuild ng pangmatagalang lineup. Ito yung mga minimal na nangyari noong 2016 until 2025 pero big impact sa NBA ngayon. Unahin natin sa role player dahil noong 2016 si Kobe nag-retire na. Si LeBron yung face ng NBA noon at yung ibang mga analyst naghahanap na rin ng posibleng sumunod kay LeBron. Marami kasi nung mga top prospect na galing pa sa college ang nire-ready para maging replacement na face ng NBA. Ng 2016 patawid ng 2017, si Zaza Pachulia binoboto bilang All-Star. Muntikan pa siyang masama doon kung hindi binago ang rule. Nasa 14,000 votes lang ang lamang ni Kawhi kay Pachulia para sa frontcourt na nahahabol ng mga taga-Georgia. Si Pachulia ang isa sa mga reason kung bakit walang American player or international player ang nagiging rookie all-star. Si Pachulia rin ang rason kung bakit tumaas yung rate ng mga all-star na nai-snub. Meron kasi mga all-star na magagaling talaga, meron namang all-star na walang star power. Dati prestigious pa yun na kapag nakakasama ng unang taon sa All-Star malaking bagay sa karir nila tulad ni Blake Griffin dati na nagkaroon naman ng kahit papanong hype after niyang ma-All-Star sa kanyang rookie season. Ang starter ng All-Star dati 100% na base sa mga fans. Ngayon 50% na lang sa fans, 25% sa player, 25% sa media. Si Luka ang player na dapat makakakuha ng Rookie All-Star ulit noong 2019. Second siya sa botohan behind LeBron. Pero dahil 50% lang ang i-account sa fan vote, dun siya nayari. Hindi siya binoto ng media at hindi siya binoto ng mga player. Hindi rin siya binoto ng mga coaches bilang reserve. All-Star number naman si Luka noon, 21 points, 7 rebounds, 6 assists, 8 triple-double. Kaso ang kalaban niya kasi noon sa backcourt sina Steph, Harden, Dame at Westbrook. Talo talaga kung coach at media ang pipili. Pero kung botohan, panalo si Luka dahil mas mataas ang boto niya over kay Damian Lillard, Harden at Westbrook. Kahit si Booker ngayon nawala ng pag-asa dahil siya yung binibuild na isa sa true star. Kaso lagi siyang naging replacement all-star. Nawalan din siya ng pag-asa ngayon dahil merong mga player na mas mataas pa yung boto sa kanya pero sinabi niyang mas magaling pa rin siya. Na dahil sa rule na ipinataw kay Pachulia, mahihirapan na ang NBA na magkaroon ng American player na magaling na sa court tapos star player pa pagdating sa all-star mismo based sa mga fans. Na dahil sa ginawa nila kay Pachulia dati, lalong naiinganyo ang mga fans na iboto yung hindi dapat iboto sa All-Star para magkaroon ng memes, katulad na lang dati kay Taco Fall. Nang sumunod na taon naman, 2018, nagbago ulit ang rule pagdating naman sa mga player or bilang ng player sa kada roster. Kasi nga, strength in numbers. Yun kasi yung motto nung era na yun. Ang unang player or pioneer ng two-way contract, si Chris Boucher. Kaya nga siya dati nanalo pa ng championship sa Golden State bago pumunta ng Raptors dahil kabilang siya sa two-way contract nun ng Warriors. Siya yung unang pinapirma. Hindi kasi tulad dati na wala talagang steady contract na kumukuha yung ibang mga teams sa mismong J-League. Ngayon kasi merong two-way contract na pwedeng maasahan yung player. Na merong security yung two-way contract player na hindi siya makukuha ng ibang team kung sakaling maganda yung nilalaro niya sa J-League, hindi tulad dati. Ang may pinaka-success story so far, si Alex Caruso, ang paborito ng mga Meron. Pangalawa siyang pumirma behind dito kay Chris Boucher ng two-way contract. Ito lang yung documented dahil meron talaga mga kasabay yan. Nagsimula siya sa two-way contract na naging steady yung kontrata niya at nanalo pa siya ng 2 championship. Isa siya sa mga steady player ngayon at isa sa best defender.
Kahit si Lu Dort ng Thunder, two-way contract din siya nagsimula at naging standard din. Naging mainstay siya ng OKC bilang isa sa best perimeter defender at nag-champion na din. Pero ang team na nakinabang talaga sa two-way contract, Miami. Dahil sa mga undrafted player na dinaan nila sa two-way contract, katulad ni Kendrick Nunn na officially bago siya pumasok ng kanyang rookie season, pinapirma muna siya ng two-way contract bago yung matapos ang 2019 season. Ang Miami magaling gumawa ng loophole pagdating sa collective bargain agreement. Nagawan nila ng loophole yung two-way contract dahil namamanage nila yung kanilang financial activity. Nilalagay nila sa mababang kontrata na kapag okay sa kanila ipapasok sa standard contract. Ang naging resulta nun, 2 NBA Finals appearance. Hanggang ngayon ginagamit pa rin ng Miami yung two-way contract para makakuha ng mga pwedeng i-develop na player. Ang possible pang pinaka-success story in terms naman ng contract pagdating sa two-way contract, si Austin Reeves. Nung pumirma kasi sa LA, itong si Austin Reeves, two-way contract ang binigay sa kanya bago ginawang standard at naging mas effective to sa ibang mga player talaga. Ng 2018 din, binago yung shot clock rule. Ito yung kapag same possession tapos nagkaroon ng dead ball, imbes na 24 seconds pa rin, magiging 14 seconds na lang. Inadapt lang ng NBA yung rule ng FIBA. 4 na taon after nilang i-implement sa mga international tournament nila. Pero ang sinabing pinaka-influence dun, yung 7 seconds or less offense ng Rockets. Na mabilisan yung phase nila kaya mataas yung scoring kasama din dun ng Golden State. Para mapilitan din yung ibang mga teams na bumilis ang phase nila, in-implement yung 14 seconds. Dito di umano mas lalong nag-dominate yung mga European star at player dahil aware na sila sa ganitong rule gaya ni Giannis, Jokic, Gobert, Kristaps at bago pa pumasok sina Luka at Wemby. Matagal na kasing nagagamit sa Europe yung 14 seconds kaya aware na sina Giannis. Dito naman nagsimula di umano na humina lalo yung defense. Lalo na sa katulad ni Avery Bradley noon na isa sa best perimeter defender. Dahil bumilis ang pace ng game, nahirapan tuloy silang mag-adjust. Wala silang initial time na makakuha ng breather para magkaroon ng adjustment kung magkakaroon ng dead ball sa same possession. Ng 2019 naman, ang isa sa mga inimplement nun, Coach Challenge. Sabi nga ni Reggie Miller nun sa show nila na open court dati, na ang idea ng sinabi niya, sana buhay pa siya na makikita niyang yung tawag ng referee mababawi. Kaya noong 2019, nangyari yung hinihiling or iniintay ni Reggie Miller dahil ang pinaka-biggest influence talaga ng NBA since 2014 pa or 2013, si Chris Paul. Mapa rule changes or collective bargain agreement. Si Chris Paul kasi ang president ng NBA Player Association. Siya din ang member ng competitive committee. Kasama si Chris Paul sa mga nag-a-approve nun ng babaguhin sa liga. Yung bubble natuloy yun dahil din sa kanya. Hindi naman totaling si Chris Paul lang ang naging dahilan pero isa siya sa nag-influence. Ng 2019, nang inimplement ang Coach Challenge, si Chris Paul ang isa sa mga nag-influence nun. Na pinagbasihan kung bakit dapat magkaroon na ng Coach Challenge na mache-check yung mga tawag talaga ng referee. Dahil during tenure ni Chris Paul bilang president ng Basketball Association, siya yung isa sa mga player na merong malaking feud sa mga referee na nangyari pa noong 2014. May power kasi kung sino man ang president ng Player Association. Ang isang CBA rule na ginawa ni CP3 na pabor sa kanya, yung over 38 rule noong 2017. Dahil noon, hindi na siya makakapirma talaga ng max contract dahil over 36 lang yung dati. Kaya ginawa niyang over 38 para at least meron siyang 2 taon. Kaya nakapirma pa rin siya ng max contract sa Rockets. Hindi lang siya nakinabang dun dahil yung rule na ginawa ni CP3 ang rason kung bakit nakalipat pa si LeBron sa Lakers dahil kung hindi pinalitan ng over 38 rule, hindi makakapirma ng 4-year contract itong si LeBron sa LA dahil 33 going 34 na siya nun, aabuti ng over 36 at magi-stay siya nun sa Cavaliers para makuha pa rin yung max contract. Kung hindi nilagay ni Chris Paul sa collective bargain agreement na gawing over 38 mula 2021 season until hanggang ngayon, nagpe-penalty ang Lakers dahil sa kontrata ni LeBron.